Magandang umaga mga bata! Ako si Ginang Mary Jane F. Manalis, ang maghahatid sa inyo ng kaalaman sa kalusugan. Ngunit bago natin simulan ang ating aralin, ay manalangin muna tayo. Panalangin bago magsimula ang klase. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon. Salamat din po sa pagkakataong kami ay makapag-aral. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga itinuturo ng aming mga guro. Nawa ay maisagawa po namin ang aming mga gawain ng buong husay at talino. Nawa ay magkaroon din po kami ng motibasyon at inspirasyon upang magampanan ang aming mga tungkulin at makayanan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Sa iyo po, kami ay lubos na nananalig. Amen. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga epekto ng paggamit at pang-aabuso ng caffeine, tabako at alkohol. Gusto nyo bang magkaroon ng malusog na kalusugan at pangangatawan? Malaki ang iyong magagawa upang may sakatuparan ito kung iiwas ka sa masamang impluensya at hindi magpapakalulong sa masamang bisyo katulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pag-iwas sa mga pagkaing may caffeine. Sa aralin ito, ating malalaman ang pangkahalatang epekto ng caffeine, tabako at alkohol kapag sumobra o umabuso sa paggamit dito. Handa na ba kayo? Tara na! Sa ating pag-uumpisa, pakikinggan natin ang pakikipanayam ni Riza kay Dr. Domingo. Ating alamin ang kanilang usapan. Magandang umaga po, Dr. Domingo. Magandang umaga naman sa iyo, Riza. Ano ang may pabililingkod ko sa iyo? May takdang aralin po kasi kami sa health at kailangan naming kapanayamin ang isang doktor katulad po ninyo. Ganun ba, Riza? Ano-ano ang mga tanong mo dapat kong sagutin? Ano-ano po ang epekto ng sobrang paggamit ng mga produktong may caffeine? Ang sobra paggamit ng mga produktong may caffeine ay nakapagdudulot ng sumusunod na epekto. Insomnia o hirap sa pagtulog, pagiging nervyoso, hindi mapakali, pagiging irritable o madaling mainis. Ilat ng tiyan, mabilis na pagtibok ng puso at iba ka. Ano naman po ang epekto ng sobrang pag-inom ng alak? Sobrang pag-inom ng alak ay nakapagdulot ng sakit sa atay, pagkasira ng brain cells, irritableng stomach lining. Naapektuhan din ang ugat sa ulo na maaaring magdulot ng high blood pressure at sakit sa puso, pagkasira ng lapay o pancreas, epilepsy at iba pa. Dok, ano naman po ang epekto ng sobra paggamit ng sigarilyo na may nikotina? Ang mala epekto ng sobrang paninigarilyo ay ang pagkakaroon ng sakit sa baga, tulad ng bronchitis at emphysema. Matinding ubat sipon, kanser sa baga, bibig, lalamunan at pantog, atake sa puso, stroke at alta presyon, pagkalagas ng buhok at iba pa. Maraming salamat po sa inyong may pamahaging impormasyon, Dok. Walang anuman, Riza. Nakatitiyak akong ito'y makatutulong kung ibabahagi mo sa iyong mga kaklase. Inyong nalaman ang masamang epekto ng caffeine, sobrang paninigarilyo, at labis na pag-inom ng alak sa ating kalusugan.
Ngayon naman ay magpapakita ako ng video clips na maaaring mas makakatulong upang maunawaan ninyo ang ating aralin. Si Tom ay mahilig magkape. Hindi niya alam ang masamang epekto nito. Ayon sa kanya, kinahiligan niya na ito simula ng bata pa siya. Marami ang nagtataka kung bakit nakakaya niyang inumin ang ilang baso ng kape. Kung saan-saan siya napapadpad, makabili lamang ng paborito niyang timpla ng kape. Hindi naman nagkulang ang kaibigan niyang si Max sa pagpayo, ngunit matigas pa rin ang ulo ni Tom. Ayon sa kanya, parte na ng kanyang buhay at hilig ang pag-inom ng ilang baso ng kape, ngunit batid ng kanyang kaibigan na hindi ito normal. Kaya naman tuwing gabi, si Tom ay balisa at nahihirapang makatulog. Yosi dito. Yosi doon. Yosi pa more. Ang paninigarilyo ay dinuturing na pamparelax o pantanggal stress ng ilan. Pero aminado si Jonel Abisamis na siya ay na-curious lang. Curious lang sa lasa. Tapos nautusan ka bumili ng sigarilyo. Habang naglalakad kasi hindi may sigarilyo, nahihitin mo na. Tapos nung nag-high school na ako, tikim. Hanggang sa nagkolehiyo ako, lumala. Naging sangka. 15 years old pa lang si Jonel nang matuto siyang manigarilyo. Nagsimula sa paisa-isang stick hanggang sa nakakaubos na siya ng 2 hanggang 3 kaha sa maghapon. Dahil maagang nagkabisyo, nagkaroon siya ng paradong ugat at sakit sa puso. Ngayon at tatapos na ninyong panoorin ang mga video clips, nakatitiyak ako na katulong ito upang magkaroon kayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa ating aralin. Upang sagutin ang aking mga katanungan, gagamit ako ng tool na tinatawag na Wheel of Names upang ito ang pipili kung sino ang sasagot sa mga inihanda kong katanungan. Unang katanungan. Bakit kaya hindi makatulog ang lalaki sa video? Hindi makatulog ang lalaki dahil ang kape ay mayroong sangkap na caffeine na nakapagpapahirap kumuha ng tulog. Ikalawang katanungan. Bakit siya nagkaroon ng karamdaman sa puso at baga? Dahil ang paninigarilyo ay nagdudulot ng malulubhang karamdaman, halimbawa na lang ng mga ito ay ang pagkakaroon ng karamdaman sa puso at baga. Ikatlong katanungan. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng aksidente sa lansangan? Dahil sa kalasingan na dulot ng sobrang pag-inom ng alak ay hindi naging normal ang pagmamaneho na humantong sa isang hindi inaasahang aksidente sa lansangan. Nakuha mo ba lahat ang tamang kasagutan? Kung oo, ay bigyan mo ang iyong sarili ng 2 thumbs up.
Ngayon ay nagkaroon kayo ng kaalaman sa ating aralin. Maliban sa mga iyan, madalas tayong nakakarinig ng babala tungkol sa mga masasamang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo, pag-inom ng sobrang kape at alkohol. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, meron tayong tinatawag na gateway drugs na kinabibilangan ng caffeine, tabako at alcohol. Ano nga ba ang ibig sabihin ng gateway drugs? Ang gateway drugs o drogang gateway ay nakahahalina at nakakaakit kaya't paulit-ulit itong ginagamit o tinitikman hanggang nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Bagamat nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan ang labis na paggamit ng drogang gateway, ito ay may tuturing na mapanganib sa kalusugan ng tao at nakapagdudulot ng iba't ibang karamdaman. Ano-ano ang mga halimbawa ng gateway drugs? Para sa halimbawa ng gateway drugs, ang una riyan ay ang mga produktong may caffeine. Ang caffeine ay matatagpuan sa kape, tsaa, tsokolate, cola, cold tablets at pain relievers. Ito ay nakakapagpasigla sa tibok ng puso at central nervous system. Bukod dito, ang caffeine ay nakatutulong sa mahusay na performance ng utak, nagpapasigla ng sikmura, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at pinapalaki ang daanan ng hangin patungo sa baga. Bagamat may kabutihan, mayroon din namang masamang epekto ang caffeine kung sumobra ito sa ating katawan. Halimbawa nito ay ang insomnia, pagiging nerbyoso, pangangasim ng sikmura, muscle tremors, pagsusuka, pagiging irritable, mabilis na pagtibok ng puso, depresyon, at madalas na pag-ihi. Ang susunod na substansyang ating tatalakayin ay ang nikotina na matatagpuan sa halamang tabako. Ang nikotina ay walang kulay at nakalalasang substansya na makukuha sa tabako. Ito ay ginagamit bilang insecticide o pamatay ng insekto. Ang nikotina ay pinangalan kay Jean-Nicot de Villemain, isang French ambassador sa Portugal na nakadiskubre ng halamang tabako noong 1560. Ang mga produktong nagtataglay ng nikotina ay ang sigarilyo, pipes, at e-cigarette. Ayon sa pag-aaral at pananaliksik, ang mga sakit na dulot ng paninigarilyo ay ang mga sumusunod. Sakit sa baga tulad ng bronchitis, emphysema, matinding ubo at sipon, kanser sa baga, kanser sa bibig, at kanser sa lalamunan, atake sa puso, stroke at alta presyon, pagkalagas ng buhok, katarata, pagkabulok ng ngipin, pangulubot ng balat, at pagkawala ng pandinig. Ang susunod ay ang alcohol. Ang alcohol ay isang droga. Inuuri ito bilang isang depressant. Ibig sabihin ay pinababagal nito ang mga gawain ng katawan na nagre-resulta sa hindi malinaw na pagsasalita, hindi matatag na paggalaw, magulong mga pakiramdam at kawalan ng kakayahang kumilos ng mabilis. Halimbawa nito ay ang beer, alak, tuba, basi at lambanog. Ilan sa mga karamdaman na maaaring makuha sa sobrang pag-inom ng alak ay ang anemia. Bumababa kasi ang level ng oxygen sa dugo kung madalas uminom ng alak at dito nagsisimula ang sakit na anemia. Cardiovascular disease. Naaapektuhan kasi ng alak ang mga platelets sa dugo na kung magpapatuloy ay maaaring humantong sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi ng ugat na daluyan. Nanghihina rin ang mga kalamnan at puso kung mapapasobra ang alak sa dugo. Pagkasira ng atay o cirrhosis. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo na siya namang lumalason dito at humahantong sa pagkasira ng mga laman nito. Pagkalimot o dementia.
Ang taong madalas umiinom ng alak, doble o triple ang bilis ng pagkasira ng cells sa utak, kaya napapaaga ang kanilang pagiging malilimutin. Nerve damage. Tinatawag na alcoholic neuropathy ang kondisyon ng pagkasirang ito. Dahil dito, maaaring dumanas ng pamamanhid sa ilang bahagi ng katawan, constipation, at maging panghihina ng ari ng lalaki o erectile dysfunction. Gout. Ito ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot ng matinding pananakit ng mga kasukasuan. Alta presyon o high blood pressure. Tinatawag na alta presyon o high blood pressure ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ng dugo. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas ng alta presyon. Impeksyon sa katawan. Isa rin sa masasamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina nito sa resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyong nagdudulot ng mga sakit. Mas mataas ang panganib ng pagkahawa sa mga sakit kung madalas na umiinom ng alak. Pagkasira ng pancreas o pancreatitis. Kung masisira ang pancreas, maaaring dumanas ng madalas na pagsakit ng tiyan at pagtapai. Ngayon naman ay may inihanda akong maikling pagsusulit na naglalayong sukatin ang iyong kalaman sa ating nakalakay na aralin. Narito ang panuto. Tukuyin kung ano ang tinutukoy sa bawat pahayag. Ngayon, maaari ko bang malaman ang inyong natutunan sa ating aralin? Ay tunay na ang buhay ko po ay mahalaga. Ito ay pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa akin. Ang aking sarili ay kumakatawan sa templo ng Diyos sapagkat Siya ang lumikha nito. Dapat lamang na aking pahalagahan at huwag sayangin. Iwanan at iwaksi ko ang mga gawaing nakasanayan kung ito naman ay nakakasira sa aking katawan. Ako naman po, ma'am, magkaroon ng disiplina sa sarili at suriin ang mga pagkain dapat ihain sa hapagkainan. Iwasan gumamit ng mga produktong may caffeine, alcohol at tabako sapagkat nalalaman na natin ang masasamang epekto nito sa ating kalusugan. Kinakailangang matutong magdesisyon ng tama at di nagpapadala sa mga sinasabi ng iba o mga kaibigan at kabarkada. Hanggang sa muli mga bata, laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan. Paalam!